Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang tanga at kalawang, at may nakapapasok na magnanakaw. Sa halip, impukin ninyo ay ang mga kayamanan sa langit. Dooy walang naninirang tanga at kalawang, at walang nakapapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon din naman ang inyong puso. Ang mata ang pinakailaw ng katawan. Kaya't kung malinaw ang iyong mata, maliliwanagan ang buo mong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata, madirimlan ang buo mong katawan. Kaya't kung ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman pala, napakadilim niyan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes sa ika-11 linggo sa karaniwang panahon. Sa karanasan ko po nitong mga nakalipas na araw, maraming realizations habang pinagmamasdan ko ang burol o yung kabaong, maging nung habang naghahanap ng location, yung paglalagakan o paglilibingan ng labi ng aming mga magulang, na-realize ko talaga, isa din, muli na paalala sa akin na talagang napakaikli lang ng buhay, kaya napakahalaga kung saan mo iginugugol ang iyong mga oras, maging ang iyong lakas, ang iyong isip. Kaya nga sa ngayon, hindi natin isinasantabi, kailangan natin ng pera, kailangan natin ng kayamanan, maging sa paglilibing nga, kailangan pa rin. Mabigat na sa bulsa kapag nauospital ang ating mga kaanak, kasi bawat minuto mayroong pipirmahan, kailangan bayaran to, di ba? Ganun. Kaya yung reality, kailangan mo pa rin talaga ito. Mula sa pagsilang hanggang sa pagkamatay, kailangan natin nitong kayamanan. Pero ang paalala sa atin ay hindi dapat dito nakatuon lang ang ating puso't isipan. Kailangan natin makita yan. Kaya nga sabi ni Kristo, ang mata ang pinakailaw. Ngayon kung hindi mo nakikita kung ano yung essential, kung ano yung masigit na dapat pagtuunan ng pansin, baka masayang lang din naman lahat. Kasi sabi ko doon sa realization ko, kahit gaano karaming pera mo, kapiranggot na lupa lang ang kailangan mo. Kahit gaano kaganda ang kabaong, mabubulok din 5 years, 10 years, wala na yan. Kaya nga nung nilipat namin yung buto nung father ko mula doon sa magandang kabaong ng mama ko, yung father ko naman nasa isang box lang. Kasi yun lang naman, dahil nung nilagay din siya sa kabaong, maganda rin. Pero after 5 years, wala na yung kahoy, wala na yung kabaong. Ang kailangan na lang, maliit na box. So sana po, sabi nga, kung nasaan ang inyong puso, o nasaan ang inyong kayamanan, naroon ang inyong puso. So alin ba ang kayamanan natin? Itinuturing ba natin kayamanan ang pamilya? Itinuturing ba natin kayamanan ang kaibigan? Tinuturing ba natin kayamanan ang mga relasyon natin? O pera pa rin, literal na pera pa rin. Ang pera nabubulok din. Ang pera
nawawala din, ang pera nauubos din. Pero kung ang ating kayamanan ay ang Diyos, hindi ito mauubos. Amen?